Good morning, good morning, good morning. A day in my life. Yes. For today's video ay samahan niyo ako na ubusin ang aking first 30 minutes ng aking pagtatrabaho. Siyempre, nag-i-start yung aking trabaho ng 9 a.m. Yes, 9 a.m. Start ng ating work. Tapos, unang-una sa lahat, kasi mas pinili ko yung live-in. Living-in na sinasawag nila dito na meron akong, nakatira ako sa area, sa malapit sa bahay ng aking boss, pero within the area pa rin yun. Yes. So, meron akong sariling bahay. They call it, paano na bang tawag nila doon? Parang chalet. It's not chalet kasi part ng bahay nila yon. So, at 9 a.m., syempre papasok muna ako doon. Sisilipin ko muna ang senyora kung ano ang kanyang mga pangangailangan. And after that, ay kukunin ko na ang aking extra income na si Lily. Si Lily po ay isa siyang aso. Yes. So, tinanggap ko po itong panglalakad ng aso kasi, by the way, dyan po ako nang galing. Yes. Yung pangalawang bahay sa corner, yun yung bahay ng aking client. So, dyan po ako nang galing. And, yun na nga, first 30 minutes ay ilakad ang aking alagang si Lily. So, after that, mag-ikot-ikot kami, and dito sa park na ito, unang nangyayari ang aking first 30 minutes of work. Yes. So, habang naglalakad-lakad dito, nakakuha ko na rin mag-exercise. Kaya, actually, itong si Lily ay hindi ko dapat obligation ito kasi merong may kumukuha sa kanya kasi ito din ay pumapasok sa school. Yes, pero since kailangan pa nilang bayaran yun at hindi naman siya naglalakad or pumupunta everyday, so sabi ko, ako na lang ang maglalakad para sa kanya and nakakatulong na rin para sa ating kalusugan kasi it's exercise na rin sa akin yun. Kaya, ayan na nga, habang naglalakad-lakad, ayan, naglalakad-lakad, fresh air, madami dito. Dito sa area namin, ito yung isa sa mga pinakamalaking park na kung saan pwedeng maglakad ang mga aso, pwedeng mag-jogging, mag-picnic, and sometimes marami dito mga students na pumupunta para magkaroon sila ng very light na activity. By the way, si Lily ay 3 years old na siya ngayon. Last July, nag 3 years old siya at isa siyang English Cocker na breed ng aso. Ayan, accordingly, siya ay isa sa mga itong breed na ito ay isa sa mga pinakamabait and kind at very safe siya sa mga kiddos. Kaya maraming nagagandahan sa kanya. So, yun na nga, ilakad-lakad natin siya. Dito na rin siya nagpupupo. Dito na rin siya nagpipipi. Pero of course, meron ka dapat dala-dala na mga supot, ganon, to collect their poops para i-dispose ng maayos. So, itong park na ito, minsan parang feeling mo, park na puro lang kahoy, pero hindi. Itong village na ito, dito sa aking work, ito yung aking neighbors, ayan sila, ang lalaking bahay. And mostly, mga nakatira dyan ay mga negosyante, mga business owners yung mga nakatari dyan. Ang dami-dami. So, dito rin, makikita rin dito na marami talagang mga tao. At dito sa area na yan, yung area na yan,
yung parang pinakaputi sa dulo, ay pwede tayong mag straight na pumunta doon. Tapos, hinihingal ako. Tapos, makikita natin yung isang castle. Sa castle na yan, but parang ano na siya, parang hindi na siya ino-open sa public kasi medyo under renovation. Parang pre-preserve na lang nila kasi behind it ay ano siya, parang coffee shops. Maraming mga coffee shops doon. Coffee shops ang marami doon at mayroon siyang mga garden. Kaya most of the time, maraming pumupunta doon para spend their times, ganon. And pag summer na ganito, marami ring nagpipiknik, ganyan. Kaya parang nabibigyang buhay ang park na ito. Minsan maraming mga bata naglalaro kasi meron siyang isang area or isang field na maluwang talaga siya. So, hindi naman ako nature lover, pero alam nyo, at this time, maraming nagsasabi na napakainit na daw ng nagkakaroon ng heat wave dito sa Europe. Minsan, mafe-feel mo yung init. Pero parang magical siya. Minsan pag naglalakad kami ni Lily, mafe-feel mo pag nandito ka na sa loob ng park, parang nasa ibang dimension ka ng mundo na parang malamig, napaka-fresh. Hindi mo mafe-feel yung init na sinasabi nila. Kaya ang tawag dito, mas maganda talaga kapag mapuno ang kapaligiran. So, ayan yung kagandahan kapag nandyan ka sa isang paligid na kung saan puno-puno ng puno. Ayan, mga Belgians, ganun, they are protecting their parks kasi ang laki ng naitutulong nito sa kanila. So, ayun, at saka yan na may maraming nagjo-jogging kasi ang park na rin na ito ay parang shortcuts na rin. Shortcuts sa mga mall, shortcuts sa mga bus station, shortcuts sa mga ibang lugar dito, exitan. Kasi dito naglalakad ka na, naprepreskuhan ka pa, hindi mo pa nararamdaman yung tagal ng paglalakad mo kasi pwede siyang i-shortcut. So, at today, dadalhin ko kayo doon sa area na yon. Tignan natin kung makakaya pa ng oras natin. So, ayan si Lily. Mamaya mamimit niya yung kanyang mga friends. Ayan, makikita niyo yung mga friends niya. Tahimik lang ito, si Lily. Pero malambing na aso siya. Isang napakalambing na aso. Yan. Masiyahin. Ala, Lily. Aso yan. Pero, paglaro si Lily sa aso. Ala, Lily, come on. Lily. Oh, let's go. Lily, come on. Let's go. Namit niya kasi yung kanyang friend. May aso na naman dyan na parating. Ayan, talagang daanan ito ng maraming aso. So, ayan, masaya na siya kasi nakilala na naman, namit na naman yung kanyang friend. Lily. Come on. Yun yung buntot niya. Pakabait. So, ayan na yung ating bridge. Pag tumawid tayo dyan, makikita yung buong castle. Pero back view niya yan. Ang front view niya is yung nakaharap doon sa mga coffee shops na nandoon. Tapos may parang garden siya. Siyempre, typical na isang castle. Kasi ang Belgium is a kingdom. Kingdom siya. So, ayan na yung hagdan. Very short lang naman na tulay. Connecting.
Sabi nga sa kanta bridge over troubled water. Pero wala siyang water. Itong bridge na ito ay hindi siya troubled. O, diba? Itong bridge na ito ay hindi siya troubled. Ayan. So, doon tayo nang galing. And dito na yung castle. Hindi ko makita kung visible siya. Dito, like month of July, merong mga nagko-concert dito. Ino-occupy nila ito, nilalagyan nila ng silong. Like 3 days sila na puro kantahan. 3 days sila na puro kantahan, sayawan. At saka kung nakikita nyo yung maliit na bahay na yan, ayan. Ino-open yan at maraming mga drinks na binebenta dyan. Yan. So, ayan. Ayan na yung castle. Ganyan siya ang itsura niya. Ganyan ang itsura niya. Yan. So, ayan. Napakaluwang nito. Sa totoo lang, napakaluwang nito. May concert. Ayan. Maraming nagpipiknik later sa like mga 3 p.m. kasi code orange kami yesterday. Hindi lang namin alam kung anong code kami ngayon. Kapag kasi sinabing code orange is extreme hot yung weather nila. So, yun ang parang inaanuhan kami, inabisuhan na mag-ingat, rehydrate, magdala ng mga tubig, ganon, and better stay home. Pero alam nyo po ba, yung nag-discover ko po dito, since Belgium ay nag-i-snow and known na isang malamig na country, wala silang, bibihira lang pala yung mga may aircon ang bahay. And I'm so lucky na yung bahay ng aking senyora ay merong aircon. And this nag-start noong July na nag-announce silang severe hot weather. Alam nyo po ba na nagkaubusan ang mga electric fans, air condition na mga takbuhan sila sa mga bilihan ng mga yon dahil nabalitaan nila na sobrang warm ang summer dito. Kasi dito ay complete ang aming summer, 4 seasons. So, di ba? Parang juice lang. 4 seasons. So, yun yung pinaghahandaan nila na hindi nakagaya ng dati yung summer. Before, hindi sila umaakyat ng 30 degrees above. Like, nasa 26, 27 lang sila. Pero ngayon, nakaranas sila ng 35, I guess, yung pinakamataas. So, ayun, hoping na this coming days, bababa na yung temperatura para mai-adjust naman natin ang ating mga nakaranasang init. So, ayun, ang ating at kasi panahon ng nagkakasakit na naman yun kasi pabago-bago yung panahon, yung klima ay pabago-bago. So, yun ang aking first 15 minutes ng aking trabaho. So, habang nilalakad ko ang aking Lily, say good morning, Lily. Say hi, Lily. Hi. Sit, Lily, sit. Say hi, Lily. Hi. So, yun. Kita-kits muli sa aking paglalakad.